Siya ang sundalong humingi ng tulong gamit yung mga mata niya. Siya si Jeremiah Denton na isang US Navy commander na nakikipaglaban sa Vietnam noong 1960s. Noong 1965 sa gitna ng labanan, nahuli ng mga sundalong Vietnamese itong si Jeremiah pati nga rin yung mga kasama niya. Pagkahuli sa kanila, hindi naging maganda yung sitwasyon nila lalo na't pinapahirapan nga sila sa pang-araw-araw. Ginagawa nga ito sa kanila kasi nga trip-trip lang para nga mapasuko sila at gawing traidor at makakuha nga ng impormasyon na gagamitin nga nila laban sa mga Amerikano. So ito na nga taong 1966, dito na nga kinuha ng mga kalaban itong si Jeremiah para sapilitang i-record at interviewin kung saan pinipilit nga nila siyang magsabi na walang masamang nangyayari sa kanila na mga preso. Kasi nga 'di ba, araw-araw naman talaga silang pinapahirapan. So dito nga sa interview na to, dito na nga siya inuutusan at pinipilit na magsinungaling na sabihin nga daw na hindi naman sila sinasaktan or whatsoever para gamitin nga ng mga kalaban bilang propaganda na mababait nga sila. Pilit nila siyang sabihin na binibigyan nga nila siya ng gamot, pagkain at damit, pero hindi naman talaga. Ayun na nga, dito na nga nila vinidyohan si Jeremiah and maganda naman yung sagot niya, kaya naman hindi naman nagduda yung mga Vietnamese. Pero ayun lang, ang hindi nila alam, nakapagsumbong na pala si Jeremiah sa Amerika nang hindi nila namamalayan. I get adequate food and adequate clothing and medical care when I require it. How do you think about the so-called Vietnamese war? Do you think that's right? Ano kamo niya ito nagawa? Gamit lang naman yung mga mata niya dahil habang nagsasalita nga siya, meron din siyang sinasabi sa mga mata niya. Mapapansin mo doon sa interview, papikit-pikit nga siya na iisipin mong kinakabahan lang siguro siya or baka tics lang or something, pero meron na pala siyang sinasabi. Palayang message via Morse code kung saan sinasabi nga ni Jeremiah ang salitang T-O-R-T-U-R-E na ayan nga yung tunay na ginagawa sa kanila. Gets nga ito agad ng US intelligence at syempre nagalit nga sila kasi nalaman nilang ginaganon pala yung mga sundalo nilang walang kalaban-laban. Kasi it's one thing if nasa gitna sila ng labanan pero it's another if preso na nga sila. Iisipin, nakakamangha yung ginawa ni Jeremiah kasi kung nabisto siya ng mga kalaban, malamang tinegi nila siya agad Sobrang katapangan talaga yung pinakita niya sa moment na yon. Nakakamangha pa nga dito, habang sinasabi nga niya yung message niya via Morse code, nagsasalita din siya and nakikipag-usap. So isipin mo yun, hindi siya nalito. Itong interview na ito ay ginamit ng ebidensya ng Amerika laban nga sa Vietnam kung saan dito nga nila mas pinaigting na iligtas nga yung mga sundalo nila. Eventually, naligtas din naman nila si Jeremiah after 7 years at nakauwi na nga siya kung saan naging senador din siya sa Amerika. March 28, 2014, tuluyan na ngang pumanaw si Jeremiah sa edad na 89 years old pero ang recorded na moment ng katapangan niya, ito ay maaalala sa napakarami pang mga taon.